Christian Church, ito po ay yung mga tumanggap at kumilala sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? Si Jesucristo na pinadala ng ating Diyos Ama dito sa lupa ay nabuhay bilang tagapagligtas. Actually, we are coming na sa month of December. Yan. Kaya Merry Christmas na. So, by next week siguro po tayo po ay mag-decorate na ng mga Christmas decor. And of course, alam natin na pag December, we celebrate yung tinatawag po natin na pagdating ng Panginoon, no? Sa lupa. Yun po kasi yung month na magandapagkaisahan ng lahat na doon i-celebrate yung ating yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. So, yan. So, ihanda na yung mga regalo. Malapit na mag-ipunan ng pang-regalo sa sarili. Sa sarili. Dapat po, minsan, iniisip din natin na regaluhan natin yung ating sarili. Amen? Kasi nag-iisip tayo pang regalo sa kaibigan, pang regalo sa mahal natin. Minsan nakakaligtaan natin yung sarili natin na regaluhan. So, kaya yung pinaka-the best na regalo para sa ating sarili. Dapat isipin natin yun. So anyway, sa lahat po ng mga ngayon lamang po natin nakasama, you are welcome. We hope na kayo po ay sa inyong unang pagdalo, hindi po kayo madala, no? At kumbaga, mag-minister ang ating Panginoon sa inyong buhay. Thank God sa sa dalawa nating last na kasama. Of course, sila Jubilee, si Syra, yan, praise God, natutuwa po ako, no?
sila po ay talagang nandito na. Stay. So, wait. Of course, may plano tayo sa kanila para, kumbaga, time will come, they will also serve the Lord katulad nila bride, no? Ito kasi si Pogi. So, yeah. So, nakita po natin yung mga kabataan po natin na they stay, then later on, we train them para makapaglingkod sa Panginoon. So, tinuturuan natin na magkaroon sila ng mga skills. Actually, itong mga skills na ito, nagagamit ko ito sa school. No? The more na, alam mo po ba, yung sarili natin, the more na tayo po ay maraming nakakahulubido, nade-develop po yung ating confidence sa sarili natin. Hindi tayo nagiging mahiyain, no? Makikita po natin, kasi experience po yan. Nung ako po ay kabataan pa, napaka-timid ko. Nahimik ako sa isang kabilang, papasok lang ako, hindi nga ako nakikipag-participate sa school namin, no? Kaya sabi ko nga po, lagi naman ako nasa section 1, pero kung merong tatanggilin na 3, kasama ako doon. 3 na nga lang, kasama pa ako doon. No? Saka kung merong tatanggalin o matatanggal. Ganun po ako noon. No? So, pero nung ako po yung naging Christian, 3rd year high school po ako naging Christian, konti na lang ng panahon, 4th year na. Kasi noon, ganun po yung grading eh. Diba? After ng grade 6, merong high school na tinatawag, 1st year, 2nd year, 3rd year, and 4th year. Ngayon wala nang ganon. Kasi yung K to 12, 1 to 6, tapos grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. Yun din naman yung high school noon. Pero sila, grade po talaga. Hanggang mamaya meron pa silang grade 11, grade 12. Actually, sa panahon namin yun, 2 years course na po yun ng college. So, pero gano'n pa man, nung naging Christian ako at na-involve ako sa church, nag-iba yung aking mundo. Sabi ko nga, from timid, na mahiyain, hindi pala sagot, natuto ako makipag-interact, natuto ako na marunong na ako ng maraming bagay. Until na talagang natuto din ako nagkaroon ako ng musical inclination, no? Natuto ako sa maraming bagay. Kasi sa church, tinuturo ko yan. Malaking encouragement and development sa mga kabataan na nai-involve po sa church. Hindi po yung simba, uwi lang. Simba, uwi. Mamaya niyan, kayo po ay taga-Zimbabwe. Simba, uwi. Simba, uwi. Kaya Zimbabwe. Simba, uwi. Okay. Praise God. Ngayon ang nangyari dyan. Ganyan yan. Okay. Ang ating pong magiging topic sa morning na ito ay patungkol po sa pagpupuri sa Panginoon. In your weekly word, sa mga weekly word po, maganda meron kayong kinuhang weekly word. Ang sabi po dyan, Psalm 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. No? Let everything that has breath praise the Lord. So, lahat ba ay may hininga? Amen. Lahat po ba tayo? Hinihinga? So, ang sabi po ng Biblia, ang sabi po ng salita ng Diyos, ang lahat ng may hininga ay magpuri sa Diyos. Kaya dapat, ang lahat ng humihinga at binigyan ng hininga ng Diyos ay nakapagbibigay ng pagpupuri at papuri sa Diyos. Amen po ba? Kaso bibihira yung mga nakakarinig niyan. Bibihira yung may alam niyan. So, hindi po binigyan ng hininga ng Diyos ang isang tao para lang gawin ang gusto niyang gawin sa sarili niya. No? Somehow, in our life, kinakailangan po talaga
marunong po tayong magpuri. Ngayon, ano po ba itong papuri na ito? Sa pag-aaral po natin, there are 7 from Hebrew word na po, na tinatawag nating praise. No? Na pagpupuri. Tingnan natin, next slide. Okay. The meaning of 7 ways to praise the Lord refers to 7 distinct Hebrew words that describe different forms of worship. No? Forms of worship sa pagsamba. Such as kneeling, singing, shouting, or lifting hands in thanksgiving. Ibig sabihin, itinataas ang kamay sa pagpapasalamat sa Diyos. These acts of praise can be expressed physically. Kinakailangan na express po siya by our physical body. So, hindi lamang through physical acts or action, kundi vocally. Ibig sabihin, tayo po ba ay may mga boses? Amen? Kahapon, tinatanong ko yung aking anak, sabi ko, bakit ba ang isang tao minsan tinatawag siyang PT? Anong cause na ang isang tao siya ay PT? Ano po ba yung PT? Hindi nakakapagsalita. May boses po siya. Diba? May boses yun. Pero hindi walang words na lumalabas o hindi nakakapagsalita. Hindi develop. According sa study, possible na may problem sa tongue. Yung muscle sa tongue, hindi siya flexible, hindi nakakagalaw. Ano siya? Or possible, maikli yung dila. Ako? Or may mga iba pang study na may mga diferensya possible dito sa muscle sa leeg. No? So, kaya pero may ibig sabihin na nun. Diba? So, iba naman po yung tinatawag po natin momo o lumalabas iba ang pronunciation or ang sound. No? So, all of this praise can be expressed physically, vocally, or through music, sa pamamagitan ng music. Ibig sabihin ng music, ito ay mga instrument na nagsama-sama, nilapatan ng nota, and each words represent unique way of showing reverence and adoration to God. So, lahat ng ito dedicated and pertaining to glorify and praise God, worship the Lord. Yun po. Maganda pong pag-aralan po natin yan. It is because God bless us with our tongue. Amen? Tayo po ay may mga dila sa ating mga bibig na nakapagsasalita. At kinakailangan itong mga bibig na ito with our tongue, together with our tongue, can praise God. Amen? Pwede po ba natin sampitin ang praise God 7 times? Okay, sabay-sabay po tayo. Ready, go! Praise God! 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 Palakpakan po natin. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we are coming before you and